Mga ka-59 and magandang araw po sa ating lahat. Ingat po tayo lagi sa area natin, especially po yung mga naka-duty at yung duty pa po. Okay, yung topic po natin ngayon is about po dun sa enhancement po sa sarili natin mga security personnel, mapa-officer man po tayo or mapa-security guard. Okay, ang topic natin is be a product of yourself or you're the product of yourself. You are a product of yourself. Ibig sabihin po, produkto tayo ng sarili natin. Paano po ito? Tayong mga security personnel o bilang mga manggagawa per se, hindi lang ibig sabihin po na okay, lisensyado na tayo bilang guard, okay na hindi. Kailangan, ano ba ang maiaambag mo sa serbisyo bilang isang security guard? Hindi lang para magkatrabaho. Siyempre, ang una po talaga, magkaroon ka ng trabaho. Ngayon, pagdating sa trabaho mo, ano yung maiaambag mo? Ito kasi po yung binibigyan ng pananaw, ng pansin o ng criteria para ikay manatili sa trabaho mo. Hindi ko malisensyado ka, okay na, guard na ako. Pero ang tanong po, ano kaya yung magiging outcome ng pagiging security guard mo? Hindi ko malisensyado ka, magtatagal ka sa larangan security industry. May mga process po. Paano po yun? Yan, syempre po, ikaw yung produkto ng sarili mo eh. Paano mo ngayon ibibigay bilang produkto yung kaangkupan doon sa customers, sa consumer, sa client para ma-hire ka as security personnel at magtagal ka doon? Siyempre, una po dapat yung skill mo, pagalingin mo yung sarili mo. Kasi ang dami pong security guard na ang produkto niya, yung sarili niya, talaga naman hindi akma. Tatanungin mo, like kung sinasabi po ito, basic sa security, hindi makasagot. 11 general orders, hindi kayang i-memorize, hindi kayang ipaliwanag. Paano mo i-apply yung mga yun sa trabaho mo? Kasi ito yung nagpapagaling, ito yung bloodline ng trabaho mo, yung mga panuntunan sa pagiging isang security guard. Hindi ka marunong gumawa ng report, yun na nga lang sa pag-memorize, pagkakabisado ng mga basic, yung 11 general orders, code of conduct, code of ethics, security guard script, gun safety. Dapat po yun yung basic eh. Kasi ito yung tools para ma-enhance mo lalo pagdating sa trabaho. Ito yung mga parameters na kailangan sundan mo para mag-grow ka ng sobra sa trabaho mo. Hindi naman literal na ito talaga yung pinaka. Hindi, kumbaga, naandito lahat habang i-grow mo lang siya. Kumbaga, ito yung pinakabuto ng trabaho natin. Seeds of our work na itatanim mo siya, aalagaan mo para lumago hanggang mamunga. So, ganun po yun. Hindi po pwede na wala kang binhi na dadalhin sa trabaho. So, yung mga binhi mo, yung kaalaman mo, yung knowledge mo. Kaya dapat po ang mga security guard lagi pong nag-aaral, nagbabasa, nagre-review, nanonood ng mga video na nakakatulong, hindi kung ano-ano. Pwede naman enhance mo kung ano, pero palaguin mo muna yung sarili mo. Kasi produkto ka ng sarili mo eh. Paano pag yung product ikaw mismo bagsak? Paano na? Hindi ka nakakailanganin ng client, aalisin ka. So, paano ka mag-grow? Ito ba dapat yung skill nililinang, pinahahalagahan, pinagagaling? Palagi po dapat sinusustain yan. Kumbaga palagi dapat yan na ang inaalagaan. Hindi lang pag natuto ka na okay na, memorize ko na yan. So nagtagal hindi ka na nag-review, nakalimutan mo na. Kasi yung iba pong mga security person sa simula ang gagaling, ang uhusay. Aral talaga, sige review, lahat kabisadong 11 GO, lahat ka ipaliwanag. Nagtagal sa serbisyo, 5 years onwards, 3 years onwards, nag-reapply. Tinanong, hindi alam. Ang sagot, matagal na po kasi akong guard, kaya hindi ko nakabisado. Yun po, huwag niyong isasagot. Kasi kumbaga, nagpabaya ka na. Parang tinake for granted mo na ang trabaho mo despite iyan ang bread and butter mo sa mga pang-araw-araw na pangangailangan mo sa buhay. So, bakit mo papabayaan? Parang negosyante yan eh. May business sila, di ba inaalagaan nila para mag-grow, mag-create ng another business pa, nagda-diversify sila. So, dapat ganun yung skill mo. Dati, plain guard ako, eto na ngayon, naging officer na ako, naging operation manager, nagkaroon ako ng agency. Marami pong ganyan. Kasi, nilinang nila, nag-adjust sila, nag-advance sila ng pag-aaral. Hindi lang dun sa basic lang yan, di aral ka ulit for supervisory, hanggang sa maging supervisor ka na. Diba, nalilinang, inaaral po yan. Hindi basta may lisensya ka na. Hindi lang po doon natatapos. Stepping stone lang po yun. That is the prerequisite. Skill, pag-aralan din ang lalo paggawa ng report, paano mo i-depensa yung sarili mo. Minsan, tatanungin mo, pag-explain mo, nagagalit ka. Alam niyo po, pag nag-explain tayo, kasama po sa skill jam, na ibig sabihin, paano kaya nitong tao na to, ng guard na to, i-depensa yung sarili niya pag nagkamali.
Hindi pag binigyan mag-explain ka, nagagalit, ayaw, aalis na lang daw. Pag pinag-explain po tayo, hindi ibig sabihin tayo na yung mali. Ibig sabihin, ipapaliwanag mo yung sarili mo kung bakit nagawa mo yun. Diba? Makikita naman yan. Ngayon, makikita namin ng mga officer na marunong i-handle yung sarili nito. Kayang dumepensa. Kasi pag naging officer po tayo, ikaw na yung magdidepensa sa mga tao mo. Paano mo i-handle sila ng tama? Excuse me. Ngayon, hindi mo kaya, wala. Diba? Ang detachment mo pag officer ka na. Pero pag guard ka pala, nakikita na kaya mo i-depensa yung sarili mo, ito okay magiging officer. Kaya niyang i-handle yung sarili mo. Tinitingnan po yan. Hindi yan para lang na kayo, dahil kayo mali, mahirapan kayo. Hindi po yun. Isa po yung pamamaraan, tools nyo para malaman na kaya mong i-depensa. Kasi guard ka eh. Dinidepensa mo yung area of responsibility mo. Tapos, yung sarili mo hindi mo kayang i-handle. Wala po yun. Hindi po mangyayari na lalago ka as a security personnel. Kailangan ipakita natin. Sabi, nagkamali ka, gawin mo kung ano, i-accept mo na, hindi nagkamali, ganito, accept. Makikita naman yan ng officer kung nagsisinungaling tayo o hindi. Hindi po ba? Okay, so ano pa yung dapat natin gawin? Siyempre, physical appearance, huwag natin kakalimutan. Kasi kahit anong husay-husay, ang galing-galing mo, pag tinina ka sa itsura mo, mukha kang hindi naliligo, pagkakatiwalaan ka ba? Kasunod yung appearance, kailangan ayos manamit, kailangan talagang personality niya, talagang professional yung dating niya, the way he talk, the way he act, the way he move. Ganun po, kailangan po yun, hindi yung kaartihan, hindi yung kapritsyo. Iba pa nga dyan, namimili ng alahas, mga gold, hindi yung payabangan eh. Sometimes that could be as an investment eh. Di ba, ang mga alahas ay nagsusot ka ng alahas na to the point na parang magyaya mo, hindi po kasi nakakataas ng stamina yan. Hindi yung kayabangan. Lalo't iyan ay bandang huli sa mga tagal na panahon, nagiging investment yan, lumalaki ang value ng gold. Hindi yung kayabang paunti-unti, yung parang meron kang porlolo ng unti, parang napakaano ng tao na to kaya i-handle ang sarili. Di ba? Yung mga nagsisales, di ba? Kaya yung mga broker, kita mo yan, tagang proforma, maayos ang suit. Kasi nagtitinda ka ng milyon-milyon na halaga ng mga unit, tapos ang itsura mo, may puti ka sa kuko. Ano na? Di ba, bibili ka ng insurance, tapos ang kuko mo, ang dumi-dumi, bibili ba sa yung mga tao? Di ba, hindi titira yung appearance mo eh. Okay, milyon-milyon binibenta to, okay, iba, di kotse pa, nag-provide. Siyempre, nagsisale ka ng milyones, sa wala kang kotse. Kasama po kasi yun. Ngayon, gwardiya ka, nanlilimahid ka, milyon-milyon ang binabantayan mo dyan. Pagkakatiwala ka ba ng client? Di ba hindi? Paragi kang walang pera, puro kang utang, walang mangyayari. So, tatapit niya sa mga susunod po na dapat iniiwasan na huwag kayo mapunta sa gano'n. Okay, next question, behavior siyempre. How to deal with the customer. Yan, sa mga guards. Siyempre tayo, nakikipag-ano tayo sa mga tenant, mga negligence nila, mga violation, titigitan natin, makikipagtalo si guard, ganito, hindi po dapat. Dapat lagi natin isa-isip. Trabaho ito. Nagkamali sila, hindi pala sa pahirapan natin, i-guide natin. Pag hindi natin alam, lalo tayo sa plain guard, kahit kaya mo, minsan makulit na si customer, mga ganyan po talaga, maraming pasabay. So, number 9, endorse mo sa officer mo. Doon ka na pupunta, 11 July, kaya sabi ko sa mga guard ko, kabisaluhin nyo ang 11 general orders na andyan lahat ng trabaho natin. Hindi kayo maliligaw. Ito yung mga parameters na susundan para alam nyo kung ano yung gagawin. Pwede ang kulit-kulit ni, sir, meron po dito ang concern, kayo na lang po yung makipag-ano, sir, kasi sir, hindi ko po madesisyonan. Tapos, may kipagtalo ka niya, hindi naman magpapanalo sa iyo, talagang gagawa din ng ano yan, papainan ka pa ng mga salita hanggang sa makapagbigkasan hindi maganda, ikaw na yung napasama bilang guys. So hindi mo na nakuha yung standard sa trabaho natin, diba? Relax lang, dapat palaging iisipin natin, trabaho ito, kailangan kumaasi sila ng maayos, hindi nakakainis, nakakagalit. Talagang pag yun na inisip mo, magagalit ka talaga, violator yan eh. Pero isipin mo trabaho, kaya nga ako nandito para i-guide sila kung nagkamali, bigyan ng karampatang punishment, kung ano man ang kailangan nila. Mayroon na tayong management, may officer kayo, sila yung mag-handle. Kaya napakahalaga po talaga na ingatan natin yung sarili natin, lalo tayong mga security personnel or officer, pagalingin ang sarili natin. Kasi kahit sa mudalin, daladala mo yun ang tunay na kayamanan, yung katilinuhan, kaalaman. Wala yan sa maraming pera. Maganda yun. Kasi ang kaalaman mo, dyan magsisimula ano ka dumami ang pera mo eh. Ang mga mayayaman sa isip ng galing yan, hindi na automatic nagkapera yan. Kahit sabi mo mga ninuno niyan, minsan wala din. Kahit yung kanununuan pa, yun na nagpamana sa kanila, wala din yung nag-create sila, nag-isip sila. So, tumami ang pera. So, ikaw, bilang guard ka, galingan mo, kusaya mo, aangat-aangat ang sweldo mo.
And later on, makita ka ng iba, sige, ikaw na ang gawin kong pag ano ng aking negosyo kasi mahusay ka. Di ba? May agency ako, ikaw ang mamalakat kasi nakita ko yung potential mo. See? So, dadagdagan ang income mo. Dapat ganun po, palaging nasa tama lagi tayo. Nagkakamali, hindi tayo perfect, pero dapat inaaral natin, teka, mali na to hindi na maganda to. So, dapat nagsiself-reflection tayo. Initingnan natin kahit mga play card, paano ako lalago sa buhay, paano ako mag-grow. Madali lang po yan, sa isip, sa sarili natin yan. Kasi nga, lagi natin tandaan, we are the product of ourselves. Produkto ka ng sarili mo. Kung ano ka, ikaw yan. Ano yung nangyari sa'yo dahil sa'yo yan. So maraming pong salamat. I hope po nakatulong sa mga followers natin. Ingat po palagi mga security personnel. Laging focus sa trabaho. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Especially ngayon, mataas ang heat index. Laging kalma lang. Maraming salamat and God bless po sa atin.